Nasa kusina ako naghahanda ng almusal para sa sarili ko, at nagpakulo ako ng gatas para pakainin si Angela. 6 months old na siya at talagang napakatahimik niyang bata. About sa trabaho ko, when I was 8 months pregnant, I got maternity leave and my HOD is really kind, so, when I told her that I was a single parent she allowed me to work from home. Kaya, now I work from home habang inaalagaan ko rin si Angela. At ngayon, nakatanggap ako ng tawag mula sa opisina para sa ilang mahalagang meeting at hiniling nila ang presensya ko doon. Kaya naisipan kong iwan si Angela sa kapitbahay ko, nasa mid-40 na siya and she really loved kids. She also have a 15-year-old daughter na may gusto rin kay Angela. Pagkatapos kong mag-almusal at magpakain kay Angela ay nagbihis na ako. At karga-karga ko siya sa aking mga bisig, naglakad ako patungo sa pintuan ng aking kapitbahay at kumatok. Pagbukas niya ng pinto ay may ngiti sa labi. "Good morning Mrs. William," bati ko sa kanya. "Good morning Aliyah, ano ang nagdala sa iyo dito? I was wondering na kung pwede mo lang siyang alagaan ng ilang oras, I have some really important meeting to attend at my office, please, pakiusap ko." "Of course dear, ako ay magiging masaya sa pag-aalaga sa kanya," sabi niya bago tumalikod ng kaunti. "Sabrina, look, Angela is here." Ang kanyang daughter ay lumitaw mula sa likuran na may kagalakan sa kanyang mukha at pagkatapos akong batiin, siya ay umalis. Dahan-dahang tinanggal ni Angela ang mga kamay ko. Nagpasalamat ako sa kanya, bumaba ako at sumakay ng taxi para makarating sa opisina ko, matagal na rin noong huli akong pumunta dito. Pagpasok sa opisina ay binati ko ang lahat ng nakasalubong ko, at dahil maaga ako ng 15 minutes, napagpasyahan kong sa cafeteria muna ako magpalipas ng oras. Tahimik akong nakaupo doon na humihigop sa aking kape at nag-i-scroll sa aking Instagram nang mapansin ko ang isang lalaki na kasing edad ko, na may chocolate brown na mga mata at parehong buhok na may tasa ng kape na papalapit sa akin. And with a friendly smile he said, "Can I join you?" Of course, nakangiting sabi ko at umupo siya sa harapan ko. James Wilson, inabot niya ang kamay niya para makipag-shake at pagkatapos makipagkamay ay sinabi ko, "Aliyah." Natarante siyang tumingin sa akin at agad na nagtanong, "Aliyah Suarez." Tumingin ako sa kanya na naguguluhan kung paano niya nahulaan iyon, pero kinakabahan akong tumawa at sinabing, "No, wala akong apelyido. Pero paano mo nahulaan?" "Oh, pumasok lang sa isip ko, never mind. Isang buwan na akong nagtatrabaho dito, pero hindi kita nakita," dagdag pa niya. "Actually I am on my maternity leave, pumunta dito para sa ilang importanteng meeting." "Okay," sabi niya, "daughter o son?" "Daughter," sagot ko. "How old is she?" 6 months. "So Aliyah, saang department ka?" "Nasa reviewing department ako at ikaw?" "Nasa marketing department ako." Tinignan ko ang relo ko para makitang oras na para sa meeting, so, tumayo agad ako at sinabi sa kanya bago umalis, "It was nice to meet you James, bye." "Goodbye Aliyah." Habang nagsisimula akong gumalaw ay ramdam ko pa rin ang titig niya sa akin, ngunit hindi ko na yun pinag-isipan. Sa kabilang banda, si Liam. Pilit kong pinapakalma ang galit ko habang nakatayo malapit sa bintana ng opisina ko habang ang isang kamay ko ay nakapatong sa window pane, habang ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa coffee mug. Si Amanda, ang aking elder sister ay nakatayo roon na nakahalukip-kap, sinusubukang ilagay ang kaunting kahulugan sa aking isipan ngunit wala itong silbi. "I have the best investigators yet they can't find a single girl," sigaw ko at hinagis ko ang mug sa malapit na pader at nabasag ito sa loob ng ilang segundo. "Kahit na mahanap mo siya Liam, anong gagawin mo? Humingi ka ng tawad, kahit na hindi mo kasalanan. Nidroga ka ng mga kaibigan mo tapos pinilit mong gawin lahat ng yun, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo bakit hindi mo maintindihan." Alam ko, mahinang wika ko, pero ang mga sigaw niya kapag humihingi siya ng tulong, ang mga iyak niya kapag nagmamakaawa siyang tumigil, umaalingaw-ngaw pa rin sa tenga ko at kahit anong mangyari, hindi ko iyon makakalimutan. "I want to make it up to her even if it takes forever," dagdag ko after a second. "It won't make a difference," napabuntong hininga na sabi ni Amanda. Tumunog ang telepono sa opisina ko nang tumawag sa akin ang aking assistant na si Jenna at kinuha ko ito. "What?" masungit na tanong ko. "Sir, nandito si James Wilson para makita ka." "Send him up," sabi ko saka ko ibinaba ang tawag. Isa si James sa mga investigator ko na kinuha ko kamakailan. May kumatok sa pinto ng opisina ko at gaya ng sinabi kong pumasok si James. "Good evening, Mr. Parker," bati niya at malamig na tumango lang ako sa kanya. "I have found her," ang tanging nasabi niya at may pag-asa sa akin. "Where is she?" "I don't know exactly where she is but she works in the same firm kung saan ako nagtatrabaho. I met her today and she said na wala siyang surname," paliwanag niya.
Tapos pinakita niya sa akin yung picture na kinunan niya ng palihim para makampirma ko na siya nga yung hinahanap ko. Napatingin ako kay Amanda at napabuntong hininga siya at umupo sa malapit na sofa. I want her address that must have been registered at the firm, sabi ko sa kanya at tumango naman siya. At, biglang sabi ni James, may 6 months old siyang daughter. Nakakagulat ang kanyang mga sinabi, she has a daughter. Nakatingin na sa akin si Amanda na nanlalaki ang mga mata, alam ko kung ano ang iniisip niya. At may 95% na posibilidad na siya ang aking anak. Any more information? Tanong ko sa kanya kung saan umiling lang siya at sinabing, bago ko siya matanong tungkol sa kahit ano pa ay umalis na siya. Fine, you did a good job and you will be paid for it soon. You can go now. I appreciated him at nagpasalamat siya at umalis na. Lumapit sa akin si Amanda at sinabing, what now? You think that she is your daughter only? Most probably. Hindi pa rin alam ni na daddy at mommy ang lahat ng ito, at ngayon kung bigla mong sasabihin sa kanila na mayroon kang 6 months old daughter ay magkakaroon sila ng atake sa puso. Sino ang magsasabi sa kanila? Natatawang tanong ko at umiling-iling na lumabas siya ng opisina ko. Umupo ako sa upuan ko, habang nasa pagitan ng mga kamay ko ang ulo ko. Kung anak ko talaga siya, ano ang gagawin ko? Money can't buy happiness. Mula pagkabata naririnig ko na pero ngayon naiintindihan ko na ang ibig sabihin. Isa ako sa pinakamayamang tao sa mundo, nasa akin ang lahat, pera, kasikatan, pati mga babae ay baliw sa akin. I can have anything done within the snap of my finger, everyone's afraid of me yet I am not happy, I didn't satisfied. Ang guilt na ito ay kinakain ako araw-araw at wala akong magagawa tungkol dito. At sa wakas makalipas ang 1 taon nahanap ko na siya, at nagbigay ito sa akin ng pag-asa. Makalipas ang 2 oras ay nag-text sa akin si James ng kanyang address, at dali-dali kong inilabas ang aking sasakyan at nagmaneho ng mabilis patungo sa lugar na iyon. Sa pagpindot ng doorbell, isang lalaking kasing edad ko ang nagbukas ng pinto at mukhang natarante siyang makita ako. Mr. Parker, tanong niya, anything we can help you with? Where's Aliyah? Tanong ko sa kanya at mas lalo siyang nataranta at bago pa siya makapagsalita ay may sumulpot na mas matandang lalaki mula sa likuran. Oh, Mr. Parker, bago pa siya makapagsalita ay pinutol ko na siya, I am asking again, where is Aliyah? Wala siya dito, sagot ng matandang lalaki na inaakala kong ama niya. I am not here for your bullshit, just tell me where she is, sabi ko sa mga nagngangalit ng ngipin na sinusubukang pigilan ang galit ko at pareho silang natakot. A year back sinabi niya sa amin na ni-rape siya ng isang tao, at buntis siya sa anak niya at nang tumanggi kaming maniwala sa kanya siya ay tumakas, sabi sa akin ng daddy niya, at kumulo ang dugo ko sa sinabi niya, tumakas siya. Tumalikod ako para pumunta nang pigilan ako ng kanyang kapatid, I assume, sa pagsasabing, Mr. Parker, sa halaga ng pera niya, she must be living in some low-rented place. Nang walang anumang tugon ay pumunta ako at umupo sa aking kotse habang ang aking ulo ay nasa manibela. Low-rented place. Pagmamayari ko ang ilang mga gusali na inuupahan sa mababang presyo. Mabilis na tinawagan ang aking assistant, at sinabi ko sa kanya na tingnan ang mga pangalan ng mga residenteng nakatira sa lahat ng aking mga gusali at hanapin si Aliyah. Pagkalipas ng 15 minuto, nag-text siya sa akin ng isang address na nagsasabing doon nakatira ang isang babae na nagngangalang Aliyah kasama ang kanyang anak na babae. Nang matanggap ko ang mensahe niya ay mabilis kong pinaandar ang makina at tinungo ang kanyang bahay. Ilang daang metro lang ang layo ko sa apartment niya nang tumawid ako sa isang grocery store at nakita ko siyang lumabas doon na may hawak na bata. Agad kong ipinarada ang kotse ko sa gilid ng kalsada, at pagkalabas ay sinubukan ko siyang maabutan. Nilagpasan ko ang mga taong naglalakad doon, at maya-maya ay 1 metro na ang layo ko sa kanya. Aliyah, mahinang tawag ko at narinig niya akong natigilan sa kinatatayuan niya. Pinagmasdan ko siyang dahan-dahang lumingon habang papalapit ako sa kanya, at ang mukha niya ay parang nakakita ng multo. Bumaba ang tingin ko sa bata na nasa kamay niya, nakakatunaw ng puso ang tingin niya, ang cute niya, at kamukhang kamukha ko siya. Hell, she was my daughter. Tila nabalik sa realidad si Aliyah nang mabilis itong tumalikod at mahigpit na niyakap ang bata sa kanya at nagsimulang tumakbo. Sinubukan kong habulin siya pero nawala siya sa crowd. Nagmamadali akong bumalik sa aking kotse at nagmaneho papunta sa direksyon ng kanyang bahay, at nakarating doon pagkatapos ng 15 minuto. Pagpark ko ng sasakyan ay umakyat ako sa apartment niya at pinindot ang doorbell. Nang wala akong makuhang sagot ay pinindot ko ang bell ng ilang beses at narinig ko ang sigaw niya mula sa loob. Umalis ka na. After all this time I was not going to leave. Just give me a moment. Bumukas ang pinto at tumambad ang galit na si Aliyah. Look, I know she is my daughter and, sinubukan kong magsalita para lang maputol siya. So what?
Umalis ka na lang dito Mr. Parker. Listen to me, at least let me see her, pagmamakaawa ko. Saglit siyang nag-isip bago tumalikod at umalis at bumalik pagkaraan ng ilang segundo bitbit ang bata sa kanyang kamay. Napatingin ako sa kanya nang may pagtataka at hindi ako makapaniwala na anak ko siya, at biglang nagising sa akin ang katotohanan iyon ng isang ama, ang pagmamahal sa aking anak. What's her name? Halos pabulong na lumabas ang boses ko. Angela, matigas niyang sagot. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ko para hawakan ang pisngi niya nang bigla siyang hilahin ni Aliyah, at isinara ang pinto sa mukha ko. Sa kabilang banda, si Aliyah. Naninikip ang aking hininga nang makita ko siya malapit sa store, at nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na magpakita sa aking bahay pagkatapos noon. Hindi lang ako makapaniwala. Naka-move on ako sa past ko, masaya ako kahit na may problema ako pero masaya ako, nagkaroon ako ng anak na inaalagaan at minamahal at bumalik siya nang wala sa oras. Kinabukasan nang matapos akong magtrabaho sa aking laptop ay alas 8 na ng gabi. Nilalaro ni Angela ang mga laruan niya at yun ang maganda, hindi niya ako masyadong pinuproblema, tahimik talaga siya. Tumunog ang doorbell at tumayo ako para buksan ang pinto at sa pagbukas ay naroon si Liam. Sinubukan kong isara ang pinto pero inilagay niya ang paa niya sa pagitan ng pinto at ng frame nito. I told you to leave me alone. Mr. Parker, sigaw ko. Let me. Sinira mo na ang buhay ko, ano pa bang gusto mo, sigaw ko sa kanya. 10 minutes, ungol niya. What? Tanong ko dahil hindi ko siya marinig ng maayos. I want 10 minutes a week to spend with my daughter, just 10 minutes, nothing else. Pakiusap niya sa desperado na tono. No, I can't let him near my daughter kahit anak niya rin siya, I don't trust him. Please Aliyah, just 10 minutes a week, every Friday, anak ko rin siya at may karapatan akong makasama siya. Hindi pwede. Please. Aalis ka ba o tatawagan ko ang guard para kaladkarin ka palabas, babala ko sa kanya pero hindi ito nagpaapekto. Walang silbi. O talaga, nakahalukip-kap na sabi ko, mapapahiya ka kung tatawagan ko siya tapos itatapon ka niya. May ngiti sa kanyang mukha habang mahinahong sinabi. Tawagan mo siya, tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Komportable siyang sumundal sa pader habang nakahalukip-kap ang mga kamay habang tinatawag ko ang guard. At samantala, sumipol si Liam, hindi ba siya natatakot mapahiya? Ang gwardya, si Mr. Becker ay dumating sa loob ng 1 minuto at nang makita si Liam ay sinabi niya. Magandang gabi, Mr. Parker. Okay, baka kilala niya, sikat naman siya. Mr. Becker pakialis na siya dito, iniistorbo niya ako. Sabi ko sa kanya na ikinatatarante niyang napatingin sa pagitan namin at nang tumingin siya kay Liam, tinaasan siya ng kilay ni Liam at napalunok si Mr. Becker bago lumingon sa akin, anong nangyayari? Pasensya na po ma'am pero hindi ko po siya pwedeng hilingin na lumabas ng sariling building. Bago ko pa ma-interpret ang sinabi niya ay umalis na siya, at ngayon ay nakatayo sa harapan ko si Liam na may bored na ekspresyon. What was that? Tanong ko sa kanya. Well, you see I own this building at may pamilya siyang pinapakain kaya hindi niya gusto na tanggalin ko siya, paliwanag niya. What the hell, sa building niya ako nakatira all this time. Anong gagawin ko? Just 10 minutes, matalim kong sabi at nakahinga siya ng maluwag. Binuksan ko ang pinto nang pumasok siya at nilock yon. Tinuro ko si Angela na nakaupo sa couch na naglalaro mag-isa, at pumunta siya at lumuhod sa harap niya. Umupo ako sa couch sa tapat nila dala ang phone ko, at nag-set ako ng timer na 10 minutes. Binuksan ko ang Instagram ko, pero imbes na gamitin ay tinitignan ko sila. Sinabi niya sa kanya, "Hi," and she looked at him in confusion, she isn't scared of meet new people kaya tinignan lang siya nito. Alam ba ng pamilya mo na may anak ka? Tanong ko na sinagot niya nang hindi lumilingon. Sister ko lang, si Amanda ang nakakaalam, wala nang iba. Sa kanya itinuon ang atensyon kay Angela. Kinakabahan niyang inabot ang kanyang kamay, at inilapat ang kanyang mga daliri sa kanyang pisngi at pagkatapos ay kinuha niya ang maliit na kamay nito sa kanya, at nang ipinulupot nito ang kanyang kamay sa kanyang daliri na bigla talaga siya. Hindi actually nabigla, pero hindi ko alam kung paano ipaliwanag ito, pero mukhang nagulat siya nang bahagyang bumuka ang bibig niya. Malaki ang ngiti sa mukha niya at lumingon siya sa akin pero nang makita akong nakatitig sa kanya ay napawi ang ngiti niya, at nagdilim ang labi niya nang muli niyang ibinaling ang atensyon sa kanya. Hi, little angel, wika niya habang iniangat ng kaunti ni Angela ang kanyang ulo. I am your daddy and I am sorry that I could not be there with you from the beginning. I didn't know that I have an angel as my daughter. Hininaan niya ang boses niya bago nagsalita ulit, pero naririnig ko pa rin siya. Your mom hates me but at least she gave me some time to spend with you, and I will make sure that I make it up to her for my mistake even if it takes forever. Ang kanyang mga salita ay tila totoo, ngunit tumanggi akong maniwala sa mga ito dahil maaari itong maging isang bitag. Medyo wala akong tiwala sa kanya.
Binigyan niya ako ng isang side glance bago hinalikan ang magkabilang pisngi at noo niya. At tumayo na siya at napagtanto kong tapos na ang 10 minutes, tinahak niya ang daan patungo sa pintuan habang sinusundan ko siya. Paglabas niya ay tumalikod siya at sinabing, "Sorry. I knew exactly for what, but this is not how things work, hindi mo masisira ang buhay ng isang tao tapos babalik ka na nagsisisi ka na." Walang mababago ang sorry niya, hindi na mababago ang katotohanan dahil sa kanya ako ay pinalayas sa bahay ko, dahil sa kanya hindi ako pinaniwalaan ng pamilya ko. Hindi ako kumibo at binigyan siya ng masamang tingin ay isinara ko na ang pinto. At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.